Good day mga boss at welcome to my channel. Ngayon share ko sa inyo kung paano mag-install ng range hood exhaust fan. Tara, simulan na natin. Mga boss, i-unbox po muna natin. Mga boss, ito po yung range hood exhaust fan. Yay! Ito naman po ang kanyang control panel. Meron po itong light button, high pan, medium pan, low pan, at in-off button. Ito naman po ang kanyang grease filters. May kasama rin po itong service manual. Range hood cover at range hood duct check valve. Meron din po itong kasamang tox and screw para po sa concrete mounting. Kailangan nyo rin po na flexible duct at wall-mounted air vent exhaust cover. Start na po tayo ng installation. Sa paglalagay po ng check valve, pagtapatin nyo lang po yung lock sa check valve sa butas sa may range hood. Pagkatapos po ay pihitin pa clockwise. Kailangan po natin butasin yung plywood para po sa dadaanan ng flexible duct. At bubutasan din po natin yung concrete wall. Parehas sa laki ng butas ng plywood. Okay. Dapat po ay magkasya itong flexible duct. Okay. Sukatin po muna natin yung layo ng butas mula sa pader at gaano kalaki ang ibubutas sa plywood at sa pader. Dahil malapit lang po yung lalagyan ng flexible duct, puputol lamang po tayo ng 1 meter. Sakto lang po ito. Hindi po maiksi at di rin po masyadong mahaba. Dahil pwede nyo po itong paiksiin at pahabain. That's right! Mga boss, ilagay na po natin yung dulo ng flexible duct sa may check valve. Gamit po ang aluminum duct tape. Huwag po natin isasanggat sa ilalim para may dikitan yung mismong duct tape. Very good! Pumutol lamang po tayo ng maiksi para hindi po tayo mahirapan sa pag-ikot. Okay. Kung sa wall po natin i-install yung range hood, dito po tayo maglalagay ng tox. Pero kung sa cabinet naman po ito ikakabit, ay meron naman po itong skruan sa ibabaw ng range hood. Mga boss, i-check po natin kung nakalabel yung cabinet. Mga boss, hindi po ito nakalabel. Oh no! Kaya dadayain na lang po natin yung pag-install ng range hood. What? Sukatin na po natin yung gitna ng range hood. Para masukat na rin po natin yung puputasan nating plywood at concrete wall. Kapag nakuha na po natin yung gitna, sukatin naman po natin yung diameter ng flexible duct. Mga boss, ang sukat po nito ay nasa 14 cm diameter. Kaya gagawin po natin itong 15 cm diameter. Okay. Mga boss, gagawa po tayo ng improvised compass.
kukuha po tayo ng 7.5 cm para makagawa po tayo ng 15 cm diameter na bilog. Wow! Butasan po natin. Isa para sa screw at isa po para sa sulatan ng lapis. Okay! Screw na po natin yung isang butas sa guhit sa sentro sa bubutasan ng bilog. What? At maglagay ng lapis sa kabilang butas at iikot para makaguhit ng bilog. Very good. Pagkatapos po ay tanggalin na po natin. Sa concrete wall naman po ay gagamit po tayo ng takip ng lagayan ng ice cream. Medyo malaki po ito, pero didiskartehan na lang po natin. Ha? Guhitan po natin sa sentro sa guhit na bubutasan natin. Ha? Bawasan lang po natin ng konti yung bilog na bubutasan natin. Nasa 17 cm na po kasi ang diameter nito. Okay! Butasan po natin ng barena yung plywood para makapasok po yung dulo ng lagari. Kapag maluwag na po yung butas ay lagarin na po natin. Tsagain lamang po natin dahil medyo mahirap po ang paglalagari ng pabilog at overhead. That's right. Mga boss, mas madali pong gamitan ng lagaring bakal kaysa sa lagaring kahoy. Mga boss, konti na lang po at mabubutas na po natin yung plywood. A few inches later. Nice. Mga boss, ngayon naman po ay butasin na po natin yung concrete wall. Butasin po natin paikot gamit po ang masonry drill bit. Ngayon naman po ay gamitan po natin ng chipping drill bit para butasin yung pader. Very good. Mga boss, ilagay na po natin yung wrench hood. Mga boss, gagamit po tayo ng uno na black screw para i-fix po yung wrench hood sa plywood. Okay! Bago po natin i-screw lahat, sukatin po muna natin kung parehas ang distansya sa kaliwa at sa kanan ng wrench hood. Very good. I-check din po natin kung nakalibel yung wrench hood. Hindi po siya masyadong nakalibel dahil sinunod po natin ito sa level ng cabinet. Ngayon po i-screwan na po natin lahat ng kanto ng wrench hood. Mga boss, i-plug na po natin.
Ngayon po, ilagay na po natin yung mga grease filter. Wow. Ngayon po, ilagay na po natin yung wall-mounted exhaust cover. Idikit po natin gamit ang aluminum duct tape. Okay. Ngayon po, ilusot na po natin yung flexible duct sa butas. Okay. Pagkatapos po, ay sesementohan na lang po ito. Mga boss, okay na po. Mga boss, kung nagustuhan niyo po aking video, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, share and subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para lagi po updated sa aking mga bagong video. Mga boss, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po. Boss, if you learned something on my video, make sure to like, share, and subscribe to my channel. See you on my next vlog. Thank you. Thanks for watching.